Alamin po natin ang sitwasyon sa Camp Aguinaldo kung saan meron ding mga pagtitipon at kung di ako nagkakamali, mga retired generals naman po ang nagpoprotesta dyan. Nandun po ang ating kasamang si Mar Gabriel. Mar? Kung saan nagpoprotesta itong iba't ibang grupo sa pangunguna ng mga retired personnel ng Armed Forces of the Philippines. Kanina, ilang mga opisyal na yung nagsalita dito at nagpapahayag ng pagkadismaya sa nabiso na korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Iba't ibang grupo, Wedge, yung dumadalo dito sa protesta na ito na pinangunahan ng ilang mga retired officer ng Armed Forces of the Philippines. Actually, may mga grupo rito na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at ilang placards kanina yung nakita ko na may mga nakasulat na BBM resign at mayroon din na lead Sara, no? Actually kaya nakahiwalay itong grupo na ito dahil iba't iba yung panawagan nila rito, no? Hindi gaya nung ibang nagpoprotesta dito naman sa bahagi ng White Plains Avenue kung saan ang kinukondena o ang sentro ng kanilang programa ay yung pagkondena sa korupsyon, partikular dyan sa mga flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Base sa estimate ng Quezon City Police District, as of 10 a.m. aabot na sa 700 na mga ralista ang nandito ngayon sa kahabaan ng White Plains Avenue at dito sa kanto ng EDSA at sa ngayon nasa 2,200 na mga sundalo na mga security personnel kasama ang PNP, ang Armed Forces of the Philippines at mga force multiplier mula sa MMDA at DPOS ang nakakalat dito sa lugar para matiyak naman yung maayos na daloy ng trapiko. Ayon naman sa monitoring ng Philippine National Police, Wedge Weng, na nanatiling maayos at mapayapa ang isinasagawang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw, no? At ayon kay General Nartates, una sa mensahe nila sa mga ralista ay kasama sila sa panawagan ng taong bayan na panagutin yung mga sangkot dito sa nabistong katiwalian. Huwag daw silang ituring na kalaban itong mga ralista dahil ang pakailang nila sa kanilang deployment ay ang siguraduhin ang kapayapaan at kaayusan nitong mga isinasagawang protesta sa iba't ibang bansa. Ayon sa PNP, ramdam nila yung pagdurusa ng mga kababayan natin dahil bilang mga first responder ay apektado rin daw sila ng mga nararanasang pagbaha sa bansa tuwing may mga kalamidad. At pinayuhan din ng PNP itong mga organizer na mga rally na bantayan yung kanilang hanay at maging alerto doon sa mga individual na posibleng humalo sa kanilang grupo at manggulo para nga doon sa kanilang mga sariling interes. Wedge, Weng. Mar, oo. Sabi mo nga may ibang mga nagsalita dyan ng mga retired military at saka uniform personnel officials. Kasama din ba sila sa nananawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos? Weng, pakiulit mo lang yung tanong, medyo napuputol yung ba mga retired uniform personnel na lumahok at nagsalita, kasama din ba sila dun sa nananawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos? Kanina, Weng, sa pagsasalita ng ilang mga retired personnel dito ng AFP, wala naman tayong narinig, partikular yung panawagan ng pagbibitiw ng ating Pangulo. Actually, karamihan sa kanila, kinukondina lang nila yung nangyayaring korupsyon, yung mga nabistong korupsyon dito sa mga proyekto ng gobyerno. Pero may ilang grupo kasi ako rito na nakita, partikular itong nasa likod ko, may mga placards sila kanina na ipinakikita na nananawagan ng pagbibitiw ng Pangulong Marcos. So siguro itong mga grupo hindi nila alam kung saan sila
pupunta dahil may mga grupo rito na nagpahayag na noong mga nakaraang araw na hindi sila mananawagan ng pagbibitiw ng Pangulo, no? Kaya may mga hiwa-hiwalay na mga kilos protesta dito sa EDSA, no? Actually, itong grupo na ito, konti lang ito kung ikukumpara mo dito sa iba't ibang grupo na nagpo-protesta sa kahabaan naman ng White Plains Avenue. Sa estimate ko, siguro, mga nasa higit 200 lang yung nagpo-protesta dito sa bahaging ito ng EDSA. Pero mga alas 2 ng hapon, inaasahan ng QCPD na lolobo pa yung bilang ng mga sasama dito sa protesta, dito sa EDSA at dito sa kanto ng White Plains Avenue. Wedge, Weng. Okay. So, sa aspeto naman ng seguridad, Mar, meron bang na-monitor? Kasi parang may mga ibang grupo na, sabi nga, nananawagan na magbitiw ang Pangulo. May mga threat ba sa security sa bahagi ng monitoring ng ating kapulisan? Well, base sa latest monitoring ng intelligence community, no, particular ng Intel unit ng Philippine National Police, so far wala silang mga serious threat na namomonitor ngayon. No? Ang banta lang na nakikita nila ay yung posibilidad na paghalungan nitong mga iba't ibang grupo at individual na ang layunin ay manggulo dito sa mga kilos protesta. Kaya nga inabisuhan na ng PNP yung mga organizer na bantayan yung kanilang hanay at i-monitor yung mga nakakasama nila sa protesta para masiguro na hindi pagsisimula ng gulo yung kanilang isinasagawang programa, na yan yung pangunahing binabantayan ngayon ng PNP dahil ang mission daw ng PNP rito ay tiyakin yung seguridad dito mga sumasama sa protesta at gayon din yung mga publiko, lalo yung dumadaan dito sa mga pangunahing kalsada kung saan isinasagawa itong mga kilos protesta. Mar, naririnig namin may mga nagbubusina habang dumadaan in front of Camp Aguinaldo. Ano yun? Sumusuporta ba sila dun sa mga nagpo-protesta? Yes, Weng, may mga malalaking tarpaulin kasi dito sa kahabaan ng EDSA, no, na hinihikayat yung mga motorista na bumusina para ipahayag yung kanilang pagsuporta dito nga sa panawagan na panagutin yung mga dawit dito sa korupsyon. Kaya halos lahat ng dumadaan dito talagang nagbubusina, nagbababa ng bintana, naglalabas ng kanilang mga kamay. Yung iba na mga motorista naman nagbibideo. Ito, nagwawagayway ng watawat dito itong mga sumasama sa protesta at naglalabas din ng mga kanilang placard, no? Sa ngayon, nananatili naman na maayos yung daloy ng mga sasakyan, partikular dito sa northbound lane ng EDSA, habang dito naman sa kanto ng White Plains Avenue ay salubungan yung mga sasakyan dahil isinara itong westbound lane. Ang nakabukas na lang ay yung bahagi ng eastbound kung saan nagkaroon ng zipper lane para makadaan yung parehong mga sasakyan na patungo sa bahagi ng west at ang itong east part ng Metro Manila. Okay. Alright. Maraming Sige, salamat sa iyo, Mar. Antabayan na namin kasi sabi ni Senator Amy Marcos baka daw dyan siya sa harap ng Camp Aguinaldo dadalo.